Ayun, magandang araw po, no? O, ito guys, sa lahat natin mga viewers, ano pong masasabi nyo dito sa ni Vice President Sara Duterte na hostage siya daw si Amy Marcos? Ano pong makokomento nyo dito? Hmm? Sabi niya kasi, kung saan man ako pumupunta, dinadala ko siya kasi sinasabi ko sa kanya na hindi ako ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte sa Pilipinas. So sabi niya dito, hindi daw siya ang magbabalik kay dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas kasi siyempre nandun sa ICC sa Netherlands si dating Pangulong Duterte. Sabi niya dito, dahil ang kapatid mo ang nagpadala sa kanya sa ICC o ikaw ang magbalik sa kanya sa Pilipinas. Aba, mga kababayan, parang si BBM talaga ang dinidiin, no? Dito ng mga Duterte sa pagkahuli ng kanilang tatay, pagdala dun sa ICC, dun sa Netherlands. Di ba nga ay 2017 pa nga po ito, di ba? Inamin mismo ni dating Senador Antonio Trillanes na 2017 pa, pinail niya na ang kaso kay dating Pangulong Duterte. Presidente pa si dating Pangulong Duterte, mga kababayan noon. So ano pong sinasabi ni VP Sara Duterte na si PBBM na nagpadala? Di ba nga ang sabi ng tatay mo rin na kung hulihin man siya ng ICC, hindi kasalanan ni Pangulong Bongbong Marcos yun. Kasalanan niya. Sa kanya galing yon. Ewan ko na lang kung anong totoo kasi alam niyo naman si dating Pangulong Duterte, hindi mo alam kung totoo o bero o tiyo o ano. Diba? Ngayon, bakit si BBM ang sinisisi kahit yung mga kapatid, mga anak, mga kapatid niya, ganoon din ang sinasabi. Diba? Oh. Ngayon, si Senador Amy Marcos, mga kababayan, ito sabi niya, kaya dala-dala ko yan siya kahit saan para siya ang naka-hostage, bibitawan ko lang yan siya kapag si dating Pangulong Duterte ay makabalik na sa Davao City. So, ibig sabihin, hostage na talaga si Senator Amy Marcos. No? So, bibitawan niya lang si Senador Amy Marcos kung makabalik na si dating Pangulong Duterte. Okay lang yan. Hostage mo na lang yan. Si Amy Marcos, sa'yo na lang yan. Wala na kaming pakialam dyan. Okay na yan. Sa'yo na lang yan. Hostage mo na lang yan. Pero yung sasabihin mo ibalik, never na ho yan. Hindi na ho magkakatotoo yan. Alam naman namin lahat kaya kayo nagsasamang dalawa kasi may balak kayo sa 2028 eh. Diba? May balak kayo sa 2028 eleksyon. Ikaw ang presidente, si Amy ang vice president, diba? Yan talaga ang totoo. Pero yung sabihin mo babalik pa dito, si dating Pangulong Duterte, ang alam ko, nababalitaan ko lang, wala pang nakakalabas sa ICC. Ito naman. O, ito. Ayan. Ito ang patunay na by 2028, yung dalawa magtatandim yan. Si VP Sara ang presidente, si Amy Marcos ang president. Sabi ni Senador Robin, no? Si Robin Padilla, hindi na politiko si Robin Padilla sa 2028. Tama yan, desisyon mo. Tama yan. Diyan ka lang tumama sa mga pinagsasabi mo. Tamang-tama ka dyan sa sinasabi mo. Huwag ka nang sumali sa politika. Maging action star ka na lang. Diba? Hindi para sa'yo yan. Ang posisyon mo dyan. Kasi, diba, sinabi mo, pag sinunog ka, mangangamay ruha Duterte ka. At ang loyal mo talaga sa mga Duterte. Ibig sabihin, hindi siya taong bayan. Bakit? Bakit? Mga didis lang ba nagbabayad ng tax para ipasahod sa'yo? Nagbabayad din naman kami ah.
Kaya karapatan din namin magreklamo. Bakit doon ka lang magsisilbi, hindi sa kalahatan? Kaya tamang naging desisyon mo. Yan ang magandang gawin mo. Huwag ka nang tumakbo by 2028. Hindi ka na politiko. Pero ang sabi niya dito, campaign manager na lang ako ni Inday Sara Duterte at ni Amy Marcos. 'Di ba? Ibig sabihin, matagal pa ang 2020, nagpaplano na talaga sila. Kaya ngayon nakikita natin, puro lakad si Senador Amy Marcos at saka si Vice President Sara Duterte kasi sila talaga nagbabalak, presidente at saka vice president. Pala mga mukha, no? Magtrabaho muna kayo. Magtrabaho muna kayo. Magtrabaho muna kayo sa sambayan ng Pilipino. Matagal pa eleksyon. Pakita nyo muna yung trabaho nyo sa mga Pilipino. Maglingkod muna kayo. Tabal pa ng eleksyon eh. Diba? Matagal pang eleksyon. Pero bakit nangangampanya na kayo? Ito, Senador Robin Padilla. Diyan makikita nyo na guys, na by 2028, matik VP Sara ang presidente, vice president si Amy Marcos. Diba? Yun talaga ang plano nila. Kung hindi matuloy ang impeachment. Kaya ganun na lang ang pagharang ni Senador Amy Marcos sa impeachment ni Sara Duterte. Diba? Kasi yan talaga ang totoo. May balak talaga sila by 2028 tumakbo presidente at vice president. Yun at yun talaga, mga kababayan. Diba? Yan mismo. Ang halata na yan. Pahayag ni Senador Robin Padilla. Tingnan nyo yan. Diba? Ito pa, mga kababayan. Ayan, Laila de Lima naman. Ito naman, sa impeachment naman ito. Hindi na kinailangan ng abogado dito dahil nasa batas ang pinag-uusapan. Kasi di ba sabi ni Robin, hindi po ako abogado. Sabi din ni Bato, hindi din po ako abogado. Di ba? Grabe talaga, no? Tapos sabi ni Laila de Lima pa, kaya tuloy, sana sa palengke na lang ipinail ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Paano ba yan mga senador? Pahayag po ni Laila de Lima. Diba? Paano kasi mga kababayan? Bakit kasi ganyan? Yung impeachment, diniribol-dribol ng Senado. Binalik din kaagad sa House. Anong nangyari? Diba? Kaya saludo po ako diyan sa 5, Coco Pimentel, Reza Hontiveros, Binay, at Sherwin Gatchalian, at saka si Grace po, na sila ang nakikipagbakbakan para ituloy ang impeachment. Kasi yun ang nasa batas na dapat sundin ng mga senador. Anong nangyari, mga kababayan? Diba? Yun talaga. No? Kayo, ano pong masasabi nyo? Kasi yun po ang opinion ko. Sa nakikita ko lang, kaya ganun na lang ang pagharang ni Senador Amy Marcos sa impeachment. Kasi by 2028, mate, silang dalawa ang mag-tandem, Vice President at saka Presidente. At mismo kay Senador Robin Padilla, ang campaign manager nila, si Senador Robin Padilla, hindi natatakbong senador. Tama iyon. Yun ang magandang gawin mo. Ngayon ka lang tumama. Diba? Kasi hindi bagay sa iyo ang Senado. Di ka na mga manununtok ka na nga ng kapwa mo senador eh. Diba? Yun po. Maraming salamat po at magandang gabi. Kayo, anong masasabi nyo? Opinion ko lang yan ha. Thank you.